Hello guys! Welcome na naman sa aking walang kwentang channel. So, nandito na naman tayo para sa panibagong review. Hindi, video lang naman ito. So, ngayon, guys, kasi parang gusto lang natin sagutin yung mga nagko-comment or nagsasabi. Parang may vlog din na nagsabi na bakit daw ang dami nag-quit dito sa MU Monarch. At some of them, sinasabi nga daw nila dahil parang top up friendly lang daw ito or spender friendly. Actually, hindi naman talaga. Sakto lang. No, dahil tayo naman spender tayo nung una, sakto lang na yung sakto pag-spend lang. Pero ngayon kasi parang 4 months na tayo hindi na masyadong nag-top up. Yung daily lang natin pero bibihira na rin makapag-daily kasi parang na-block ata yung aking GCash at saka yung aking bank account dito sa sa MU Monarch, kaya hindi siya nag-automatic, kailangan pumunta ng 7-Eleven para makapag-top up lang, para makapag-load. Ngayon, kung makikita nyo dito, ito ay dati namin mga kasama, yung summoner na yon, siya ay top 1 namin. Ngayon, mas mataas na tayo sa kanya. Pero kita nyo naman, naunahan natin siya sa 144 ha, server 144. Tapos, nag-stop na nga tayo. Kita nyo yan, ang tagal na dapat natin ito nakuha, naka Gen 3 na nga tayo na wing ngayon, 2.5, hindi pa natin siya makuha. So, hayaan na lang natin yan. Alam nyo kung bakit? Marami kasi nagsasabi na para lang daw ito sa mga spender. Pero hindi din talaga. May reason dito kung bakit hindi. Tapos yung iba naman kaya sila nag-quit dahil nga dito una sa mababa yung kanilang bentahan na ng MUC. Nung una kasi parang 1:1. Meron pa nga 1.5:1. Ibig sabihin nun parang 1M sa 1 MUC, 1 MUC sa 1,500 pesos. Ngayon, para pumapalo na lang siya sa 500 pesos per 1M. Sa server namin at saka sa cross server, halos ganoon na lang yung presyohan dito. Kaya yung iba naglalaro na lang sa ibang mga server na medyo mas mataas yung MUC value pa. Pero pwede pa naman sila mag-stay dito kasi pagdating na ng parang 400 plus or pag natuloy-tuloy pa rin kayo sa paglalaro, mabilis na kayo makaipon. Tulad nito, ako ay isang wizard. Tamang laro lang tayo. Ngayon, tayo ay nakapagpa-level at nakapabili naman ng ating mga MUC, nakakaipon. Ito guys, isa sa to sa mga reason kung bakit hindi siya spender friendly lang. Pwede ito sa mga free to play. Itong surging XP bonus, yan, pwede natin siyang bilhin by Jazz na 80 na Jazz. So daily kasi, ako wizard ako, nakakabili pa ako ng mga diamond dito. Yung mga spender kasi binebenta nila yung diamond nila, ginagawang MUC, lalo na yung mga kasama natin sa ibang bansa. So binibili natin ito, tapos yan yung pinambibili natin para maging potion. Okay, para makasabay tayo sa pa-level dito. Kasi kaya naman mag-farm ng character natin. Kaya naman sa iba, kahit nung BK ako at saka nung DL ako noon, morning nag-grind tayo, minsan nag-AFK ng hapon, tapos pagkatapos ng trabaho, pagdating ng gabi, yan, nakakapag-farm tayo hanggang madaling araw, ganyan. Or madaling araw, tutulog na ako. 10 ang tulog ko talaga, 10 to 3 AM. 3 AM naglalaro ulit tayo. So ginagawa ko, bumibili ako ng potion na yon, gamit yung Jazz para madagdagan pa rin yung XP ko, para makasabay ako sa pa-level sa kanila. Tapos nakakahunt ako every morning ng mga items. Tapos pag nag-craft kasi tayo ng mga green items natin or yung mga excellent items, na-turn into MUC siya, kaya nagkakaroon tayo ng pera dito ng MUC. Tapos kung makikita nyo, dahil marami na nag-bidal, syempre nananawa na rin, tapos may mga priorities din sila. Yung iba lumilipat na ibang server. Pero para sa akin, kung lilipat lang kayo ng ibang server, wag na kayo lumipat, mag-retain na lang kayo sa server nyo. Dahil syempre mas madali kasi makapag-farm kapag kayo ay nandun na kayo sa dati yung server. Palabelin nyo na sila at palakasin nyo lang yung character nyo. So ibig sabihin nun, yung una, yung issue about doon sa pag-spend lang daw sa mga spender friendly lang ito, tapos nabibihain yung mga free to play lang. Actually hindi naman siya talaga totoo, kasi pwede natin bilihin yung potion na yon para makasabay tayo sa pa-level. Tapos kung makikita nyo, tayo ay hindi naman na spender pero nakakasabay tayo. Nasa top 8 pa nga tayo dito sa ating server na to. Overall top 36 tayo, pero kaya natin pumatay ng mga top
20, ganun, ganyan. Syempre medyo ilang tayo doon dahil di naman talaga lahat ng 20 plus ganun kaya natin labanan. Pero nakakasabay itong character natin. Kung gusto niyo na ganun lang yung playing style niyo na hindi kayo mape-pressure, tamang libangan lang, pwede nyo gawin yun. Hindi nyo naman kailangan sobrang lakas dito, yung parang bubulihin nyo lahat or kaya nyo patay lahat. Kahit na yung mga spender dito, syempre, hindi rin naman nila kaya yung iba bang mas malakas gumastos sa kanila, di ba? So kung gusto nyo na maglaro, mag-enjoy, ganyan, laro lang kayo. Pwede nyo gawin yan, pwede nyo ma-enjoy itong laro na to kahit hindi masyadong gumagastos. Tapos ito, yung wing natin, di ba? Kung mapapansin nyo, dati tayo yung unang naka third wing dito sa server namin 144 kung sumusubaybay kayo. Kasi syempre bumili tayo ng MUC at hinabol na natin yon. Tapos nung nagkaroon na tayo ng third wing, syempre may nalulot tayo na Condor, binebenta naman natin siya. So nakabawi din tayo doon sa pagbili natin ng mga MUC. Ganun lang yung naging diskarte ko, guys. So para sa akin, hindi siya spender friendly lang. Pwede to sa mga free-to-play players. Syempre dapat magaling lang din kayo sa pag-budget ng mga MUC nyo. Kasi yung iba, syempre ginagawang negosyo. Pag may naipon na MUC, binibenta rin ito. Kaya hindi sila lumalakas. Kaya ginagawa ng iba, kapag medyo bumababa na yung value nila, yung MUC na yun, lumilipat sila sa ibang server. Tapos doon naman sila magpapalakas ulit. Tapos magbibenta ng MUC. Tapos nilipat na naman ulit. Tulad nito, si Sibak. Dati namin kasama ito. Ngayon, dating bully ito. Dating nakalaban natin. At naging okay naman din siya. Kaso lumipat na siya nung nagkaroon na ng merge server. Dahil syempre, medyo bumaba yung value ng MUC dito. Hindi na siya masyadong nakakabenta. So, yung iba naman, nagkakaroon ng second family dahil nabubuntis yung mga kabit nila. Kaya lumilipat sila. Diba? Dahil nahuli ng asawa. Syempre, kailangan magpakabuti sa kanilang mga unang asawa dahil nagkaroon sila ng panibagong anak. Gusto nila mabuo yung family nila, kaya nag-quit na lang sila sa MU. Tapos iba naman, tulad nito, si Queen, na broken naman siya dahil niloko daw siya ng jowa niya. So, kaya magkakaiba ang mga reason kung bakit nag-quit. Tapos yung iba naman, namatay na or nagkaroon na ng sakit na hindi na nagagamot. Diba? Kaya sila ay nag-quit dito sa MU Monarch. So tamang laro lang tayo. Kung tatanungin niyo ako kung mag-quit tayo dito, para sa akin, hindi ko pa siya naisipan na mag-quit. Gusto ko pa siya malaro, ma-reach yung level 700. Tayo ay top 1 sa Wizard sa aming server. Mag-enjoy lang tayo. So kung kayo ay nag-enjoy dito sa Walang Kwentang channel ko, please consider like and subscribe. Magwa 1,000 na tayo, guys. Maraming salamat sa suporta. At enjoy nyo lang yung paglalaro. Huwag kayo masyadong ma-pressure. Tamang laro lang. And have a good day. Bye-bye.